Yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, pero tama po ba yung testimony kanina na received yung testimony? We will wait for Colonel Galas. Next question, please. Ma'am? Last two. Maria, make it brief. Make it brief. PM said po na kung ganun po kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang pas. Yan ay aking papalagahan, sabi ni PBBM. Oo. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Ma'am, Marcel. na-verbalize nyo na po ba sa administration yung tungkol sa threat sa inyong buhay? Nabanggit niyo po kasi yun. Yes. Yes, ma'am. Ay, hindi. Hindi pa, ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action mo, ma'am, dun sa threat sa inyo? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap? Na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, Ma'am, please. in-extend po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next steps niyo po for this? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi niya? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Anong sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Last Isa two. pa, sir. Sandali. Ano ba yung sinabi nila? Evasive. And now, you clearly see, she doesn't know anything. At DepEd pa pala tayo. Pero pagdating natin sa OEC, makikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So, saan doon ang evasive answers? Last question. Nagsusulat, penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit may penalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang justisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismong komite, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order.
Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, hindi makalabas. Kahit ako, hindi ako makalabas basta-basta. Dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanongin ko kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? For the sake of the personnel of the Office of the Vice President. Because I clearly, sinasabi ni Joel Chua na we will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President if I have no personality to speak in that meeting. So I had to take that oath. Pero, papasalamat ako sa inyo sa pilihan kay Isaac Lopez at sa lahat ng OVP version. Will you go up to the Supreme Court to question? Kasi may jurisprudence naman on contempt powers of Congress. And yun naman sinasabi ko, sir, no, parang we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, lalo wala. Pag-threat sa kanila, national security. Ano ka? Who's testimony for Harvard? Do you think that will hold water as far as maybe pinning you down as concerned or doesn't establish it? If they file cases or an impeachment case, whatever case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na mali. Basta parang nakikita mo kanina na ubus na yung tanong nila, hindi pa sila makapag-content kay Edward. Kasi nagsasabi ng totoo yung tao. Ma'am, you said that you're expecting again any contempt sa hearing tomorrow. Yes, we expect that. We expect contempt, detention. We expect a term isn't like is terrorizing. We expect them to terrorize the Office of the Vice President. Ma'am, yung message ng President Bongbong Marcos na he said na papalagay daw po niya yung hindi niya palalapas. Yes, sinabi ko na kanina, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. We don't know the contempt Yes, yes, but yes. Kaya ako kayo binibigyan ng interview para huwag yung makinig sila. Thank you. Thank you. Excuse po. Babalang muna natin yung mic, sir. Babalang po natin. 3 questions lang tayo, ma. Ako lang. Ah, sige. Thank you. Magandang umaga. So, two items lang muna ako ngayon today ha. Kasi, sorry, kailangan ko yung cellphone ko. Sir, kailangan cellphone. 2 items lang muna tayo today. Kasi, hinahabol ko yung House hearing. Kasi kailangan ko kasamahan yung mga kasamahan namin sa OVP version. Yung mga kasamahan. Again. 2 items lang muna tayo today dahil kailangan ko samahan sa House hearing yung mga OVP personnel na nandoon. Magbigay lang muna ako na first item is magbigay ako ng update kay Yusek Zulaika Lopez. So, ang update is, ang usapan kahapon, ang pakiusap sa kanya kahapon ay kapag dumating yung nanay niya, pwede kaming umalis ni Senator Bato. Si Senator Bato, meron siyang trabaho. Tapos ako, sasamahan ko naman yung mga OVP personnel na nasa House hearing. Okay siya kausap kahapon. Kanina, umaga, habang naghahanda ako, nagpaalam na ako sa kanya. At noong
kung ano yung napag-usapan kahapon, inulit ko lang. Nagkamali ako, meron akong nabanggit na baka papasok sa detention yung dalawa doon. At sinabi ko sa kanya, kailangan ko din silang samahan. Nagsimula na siya umiyak. Tapos ayaw na niya, hindi na siya tumitigil sa kakaiyak niya tulad nung nangyari nung nakaraang Friday or Saturday ba yun? Oo. Iyak na siya ng iyak, paulit-ulit na yung sinasabi niya, kukunin nila ako, papatayin nila ako, kukunin nila ako. So nagtawag na lang kami ng doktor, tapos yung doktor ang kumausap sa kanya, medyo natagalan kami kasi ayaw niya maniwala sa doktor. Sinasabihan niya lahat ng tao na lumalapit sa kanya, wala akong tiwala sa inyo. I-lock niyo yung door, wag niyo siya palabasin. Wag niyo ako daw, wag niyo palabasin si Inday Sara, i-lock niyo yung door. So medyo matagal kanina yung negotiation at pakikiusap at advices and reassurances ng doktor sa kanya. Nung medyo nag-okay na si Yusek Lopez, nag-breakdown naman yung isang kasama namin doon na nandun din noong Saturday and Friday, si Nicole. Nagsimula siya mag-panic attack, hindi na siya makahinga, then nagsimula na siyang umiyak, tapos naninigas na. So nagtawag na kami ng doktor at nurse ulit. At so apparently hindi ko alam na may sakit pala sa asthma si Nicole. So nagsabay yung kanyang panic attack at asthma kanina. So dinulungan siya ng mga doktor at mga nurses. At ngayon ay oo nga. Kasi masisira yung sound ng mga cameraman nyo, tapos mapapagalitan sila kasi hindi nila nagagawa ng maayos yung trabaho nila. Adjust muna natin, sir. Saglit lang. Okay, adjust lang po. Baba lang po muna. Konti Dapat lang. kasi, alam nyo, hindi lang ito yung may foam, pati ito may foam para pag nagbagaan sila, hindi maingay. Okay? Ma'am, nasaan ako? Nicole. Oo. So si Nicole, nilagyan siya ng swero kasi sabi ng doktor doon padadaanin yung mga gamot. So medyo nagkalma-kalma na sila doon. Pero hindi na lang umalis si Senator Bato. Nag-concede na lang siya na magstay dito. Kasi yun ang apparently nagpakalma kay Yusek Lopez. So nandyan si Senator Bato sa taas. So yun, pakiusap ko lang, pwede bantayan nyo si Yusek Zulaika Lopez kasi lagi namin sinasabi sa kanya na may media sa baba na nagbabantay sa iyo. May media although ang sinasagot niya, wala akong tiwala sa lahat ng tao, pero isa yon sa mga sinasabi namin na reassurances sa kanya na merong media sa baba na nagbabantay sa iyo. Okay, and then ang pangalawa ay yung sagot ko sa ating National Security Advisor, sa ating National Security Council. Nauna na kanina yung written document, yung statement and open letter. Babasahin ko lang siya ulit para sa inyo ngayon, para meron kayong video. Oo, tutulungan ko kayo sa trabaho ninyo. Huwag kayo mag-alala. Huwag lang daw kayo magbanggaan ng mic, sabi ng mga kasamahan nyo. O hindi na daw makita. Ba't kasi yung GMA, tatlo ang mic? Siyempre. Bakit tatlo tayo dito? Nagbabantay kay Yusek Lopez. Salamat sa inyong tulong sa Office of the Vice President at sa mga personnel ng Office of the Vice President. Hindi lang nila masabi sa inyo ngayon dahil lahat sila busy, under pressure, under stress sa kailangan namin gawin lahat dahil ngayong araw na ito, tatlo yung division ng labor namin. Meron sa office, meron sa House of Representatives at meron dito.
This is in response to the statement made by the National Security Advisor speaking for the National Security Council dated 24 November 2024. National security pertains to the protection of our sovereignty, the safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institutions. The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies and in furtherance of such pursuits, including crafting recommendations to the President. Therefore, I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, the photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the council, present council or the past councils, resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. In addition, please include in the agenda for the next meeting my request to present to the Council the threats to my person, the OVP institution, and its personnel. As a member of the National Security Council, based on EO 115, December 24, 1986, I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022, if at all there is any. I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang ginagawa ng National Security Council. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. And finally, I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Shukran. Ma'am, Thank you. ano daw yung tinutukoy niyo na white envelope? Ano daw po yung inutos sa inyo ni Yes, Lisa yung Araneta? dalawa lang muna sa akin. I need to help OVP personnel. Thank you. Thank you po. Thank you.